Ito na, rematch ako ng ride. Kahapon sinubukan ko mga guys hanggang 6 kilometer. Tapos pagdating ng 6 kilometer biglang nag-blackout yung screen kaya hindi ko na-record. Kaya ito, umulit ako ng record. Kanina naman, nag-start tayo kung napansin nyo. Nag-start na tayo sa 1600 meter or 1.6 kilometer kasi pag start ng flight na to na siya na titignan ko yung mapa tapos hindi na bumalik kaya pag close ko sa app biglang nag-stop yung screen recording kaya ito start tayo dito sa so pupunta na siya sa 2,000 o 2 kilometer. So ito pala yung location ko, nasa pala to sa bundok sa Temple of Leia, Cebu. So yung direction ko dito nasa northeast, papuntang northeast no. So subukan ko kung hanggang saan kaya. Tapos napansin ko dito pag forward yung yung tawag nito yung drone. Malakas yung signal. Pero nung pabalik na yung drone, nag-return to home na, pansin ko, humina yung signal. Supposed to be, palakas ng palakas. Siguro yung antena ng drone nasa likod na part sa drone. So, kaya siguro ganun. Kaya nung kahapon, medyo nag-black out yung screen. Pati yung paningin ko nag-black out din. Nung pabalik na. Hindi siya nag-blackout nung palayo pa. So kaya nakakataka. So ito running tayo 84% yung battery no. Tapos yung GPS niya 32. So wala problema dito sa position na to 2.6 kilometer. So patuloy tayo sa flight. Medyo malayo pa to no. So yung napansin nyo, yung height ko nasa 50 meter. Ito palang height, magdepende pala to kung saan ka naka home point. Regardless, kahit nasa bundok ka. So since yung home point ko nasa bundok, medyo mataas na siya. So napansin nyo, napakaganda tignan. Ang katapusan puntahan. Tapos yung yung forward naka maximum speed niya, yung forward niya is 30.9 km per hour. So naka-cruise control ako dito ngayon, tinitingnan ko lang, nagmo-monitor ako dito sa screen kung may mga problema. So medyo okay pa naman. So itong ginawa ko, last ko na pala itong gagawin. Ayaw ko na itong ulitin kasi kinakabahan ako. Ito palang home point ko dito mga guys. Pala ito no? Tourist spot sa Cebu sa Temple of Leia. So papunta kayo dito sa Cebu, it's a must talaga na pupunta kayo dito sa tourist spot na to. Maganda dito. Tingnan nyo pag return to home nito ang view. So yung punta ko dito, siya yung hindi siya against the wind no. Yung pabalik na ako dito, siya medyo against the wind kaya kinakabahan ako. Yung pabalik na siguro mga 14% na lang yung battery nung lumating yung yung aircraft. Sinubukan kong pina-forward yung yung speed, tapos nag-warning siya na mas mabuti i-return to home na lang, auto return to home para makatipid ng battery. So yun ang ginawa ko kanina. So makikita nyo dito mamaya na nag-notice siya na mag-drain yung battery niya, mabilis pina-forward mo yung control, lalo na pag long distance na flight no. So ito
So, papunta na tayo sa 4 kilometer. Nasa 4 kilometer na tayo. Nakita niyo yung view. Medyo ano na to, northern part sa Cebu. Siguro nasa Consolacion na to. I'm not so sure. Ito pala ginagawa ko guys. First time ko mag voice over. Parang correct tayo, no? Tignan mo yung baba. Ang ganda ng view. Ito kung dyan tayo malaglag. Kung sakaling biglang mamatay yung drone natin, huwag naman sana. Yan. Dun sa unahan, parang may ano dun eh. Dyan sa side na yan, Consolacion na yan. Sa liluan yan. Ayan. Yan ako nagtaka eh. May ano, parang may mga subdivision na yung bibing itim. Ngayon lang ako nakakita ng itim na bibing. Medyo na-curious ako dyan. So, dyan tayo pupunta. Ano kaya yan? Ako taga Cebu ako pero hindi ko alam kung anong lugar yan. No? So, 4.7 kilometer na yung takbo natin. So, remaining battery is 73% or 33 minutes. Yung may plano magsubok ng long distance guys, huwag kayong magtiwala dyan sa minutes na yan kasi nung pagbalik na ganyan ang nakasulat, siguro mga 20 ba yun o 19. Hindi siya accurate kasi lalo na pag against the winds ka. Yung pagbalik ko dito kasi medyo against the wind eh, tapos against the lights pa. So ito, zino-zoom ko yung mga bahay, hindi ko alam kung saan to. May nakita ko sa YouTube guys na nag range test siya hanggang 6 km. Hindi na bumalik, hindi nakabalik. 3 araw siya naghanap, hindi niya nakita. So ito, sana makabalik pa. Yun o, yung bahay na itim o. Itim yung bibing. Nasa Consolacion to. Ibig ko sabihin na hindi siya accurate guys yung minutes remaining pag long distance lang siguro. Pag mga short distance lang okay lang kasi hindi pa natin maano yung factor ng direksyon ng hangin, lalo na pagbalik dito. Nung bumalik na ako dito, bigla akong kinakabahan. Yung bayag ko abot liig kasi biglang bumaba yung minutes niya, 10 minutes na lang, tapos siguro mga 3.5 o 4 kilometer pa lang ang layo. So kinabahan na ako no? So makikita natin mamaya pagbalik nito. So pupunta na tayo sa 5.8 kilometer. Tapos yung RC natin 4 bars. Believe lang ako dito guys kasi yung GPS niya 32 pa rin, no? Stable siya, no? Siguro pag yung RC niya, signal niya, siguro pag hindi mawala to, abot talaga to ng sobrang layo siguro. Lalo lang siguro yung battery, kung unlimited battery tayo siguro. Hopefully in the near future. So binago ko yung ano dito guys, yung max distance no limit ko kasi nag ano na siya eh, nag maximum na siya eh. So huminto ako saglit, siguro ano na yan, every seconds count na tong part na to, no? Kung anong ginagawa mo dapat importante you don't waste time na mag-ano ka, hindi mo waste yung effort ng battery kasi yung sobrang layo na nito. Nasa ano na tayo guys, 6.2 running 6.3 kilometer. So dapat dito sa stage na to, ingat ka na. Tapos napansin ko guys, yung battery niya may red, orange, tapos nawala na yung green. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng green kanina eh. Ito orange na lang eh. Hindi ko alam kung ano yun eh. So kung alam nyo, please comment down below. And ayan, 63% na. Siguro just to be safe sa sunod, pag mawala na yung green or malapit na mawala yung green, balik na kayo.
Yun ang advice ko kasi dito hindi ko pa binalik, naubos na yung green eh. Green na color sa battery, naubos na. So ito, yun. Punta na yung bar niya, RC signal nasa ano na lang, 2 bars na lang. Nag-orange na din. Ayun, ano na siya guys, inform na siya na return to home na. So hinayaan ko na lang to, pina-return home ko na lang. So maximum distance guys is 6 kilometer 6.8 kilometer or 6,827 meter. So ito guys, pabalik na tayo no. Tingnan mo yung yung view, ang ganda ng view. Sobrang layo nang naabot. Kalain mo yan no. So bilib na bilib talaga ako dito sa DJI na drone na to. Kasi dati nung bata pa ako, or yung dati siguro mga 10 years ago, may helicopter ako, sobrang dami kong helicopter na na-crash. Hindi siya stable. Siguro hindi abot na 5 flight, magigiba. Ito na yung may drone na bilib na bilib ako dito kasi sobrang stable no. Lalong-lalo na to, sobrang layo. So napansin niyo guys, yung pabalik na, yung sabi ko kanina, tignan niyo yung yung RC, nagre-red siya. Kahit pabalik na siya, supposed to be palakas siya ng palakas, di ba? Yun yung sabi ko kanina, siguro yung signal device ng drone nasa likod na part ng drone. Kasi pabalik na, dapat palakas sana itong signal na to eh. So tingnan mo, nagre-red. Tapos minsan nag-hang pa yung screen. We got 18 minutes guys no. Itong papunta pala dito sa 18 minutes, medyo malakas ang hangin dito. Tignan ko sa sa drone forecast. Yung hangin dito medyo against the wind tayo. So yung bilis ng pabalik natin sa return to home is 36 km per hour. So medyo malayo pa to guys, 5.8 km. Tapos may 17 minutes na oh. Tingnan mo yung dulo ng home point ko. Sobrang layo, nasa bundok ako, di ba? Ang ganda ng view dito sa Cebu. Maraming bundok dito kasi ang Cebu guys, yung tingnan nyo sa mapa, sa gitna ng Cebu, naka-divide siya. Sa gitna, puro mountain yan, gikan from north to south. Sa gilid naman, maraming beaches. Tapos hindi lang yan guys, marami ding waterfalls dito. Sibukan ko sa sunod na video, pupunta ako ng mga siguro sobra 50 waterfalls dito sa Cebu. Ayan. Yung yung nakapula na naman yung remote control. Tapos dito guys, na bumalik yung green na battery. Ano kaya ibig sabihin yan? Yung green, orange, tsaka red. Hindi ko ma-gets yan eh. Tapos parating nagtawag dito, nag-show yung yung image transmission signal, may black. Ito pala yung ko guys, nung gumawa ako ng video na to, nasa trabaho ako nito, naka-break ako for 2 hours kaya medyo boring, nagpalipad ako. And then isa pa sa factor din nakakadrain ng siguro ng battery nito no is yung temperature no, kasi nasa mga 2 PM in the afternoon, medyo mainit pa. So siguro papuntang paano na siya pa 3 PM or 3 PM to medyo mainit pa to. Kasi nung sinubukan kong mag-range test isang araw kahapon, gabi, mahina ang signal. Isa din pala factor sa signal, makuha signal ng yung remote is yung siguro hindi ako sure pag gabi mahina yung signal. Kasi yung maximum range ko kahapon is 6 km lang talaga. Ngayong may araw, umabot siya ng 6.8. Ganun naman yung battery na ginagamit ko, yung plus. Hindi yung standard. Siguro may factor din pag hindi siya visible. Medyo madilim na ito, medyo maliwanag pa kasi.
So dito na guys, dito na ako na simulan na kinakabahan. Kasi medyo ano na, ito na lang, tingnan mo yung minutes oh. Biglang 14 minutes na lang. Kaya napansin nyo kanina guys, sinubukan kong minanual yung return to home niya. Pinupush ko yung accelerator niya no. Umabot ng 40 km per hour, tapos nag-warning siya na mas mabuti automatic return to home na lang para makasave ng battery. Kasi nung pinush ko, naging ano siya, naging 7 minutes yata. Tapos ang sobrang layo pa. Kaya kinabahan ako, binalik ko na lang, pina-automatic ko na lang return to home. Ito, 3.6 km pa, sobrang layo pa niyan. Sobrang layo pa niyan. So dapat talaga mag-save ng battery, tapos ito, yung direction niya against the wind pa to. Kaya siguro nag-effort yung drone natin. Pansinin nyo guys oh, yung speed ng drone natin is nasa ano na lang 32.8. So siguro dahil to sa malakas na hangin, tapos nag-effort po yung drone natin. So yun yung zoom ko, yan yung home port natin oh. Nasa baba ng Tops of Cebu. So nasa ano ko guys nito, sa Temple of Leia no. So search nyo lang sa Facebook kung ano yung Temple of Leia. Maganda dyan guys. Mura lang yung entrance, 120 lang. Pag weekdays, 150 pag weekend. Ito guys, kunti na lang. 3 km na lang guys. 13 minutes. So dito sa part na to, medyo yung dibdib ko dito, medyo tumutunog na no. Sobrang layo pa kasi pag ano mangyari dito sa drone na to, kung babagsak to, bundok to guys, mahirap to hanapin. Nakita ko yung range test sa YouTube isang araw, 6 hanggang 6 km lang no. Tapos pinupost niya talaga, hindi talaga nakauwi guys. 3 araw niya hinanap sa sa forest yung drone niya. Tapos yung the day na yun, 4 hours siya naghanap sa spot kung saan yung last image transmission. Tapos binalikan niya 3 araw siya noon, nag-camping siya noon, hindi talaga niya nahanap guys. So wag naman sana mangyari sa atin ito, ganyan. So ito, hinayaan ko lang talaga na mag return to home siya automatic, hindi ko na sinasagad yung nito, yung speed, kasi nagsisave ako ng battery. Believe lang ako dito kasi ito talagang GPS, consistent talaga siya na 32. Believe talaga ako dito. Hindi ko lang alam guys no kung anong talagang height nito, yung actual height na niliparan ko no, kasi yung niliparan ko dito naka-base to sa home point, sa altitude sa home point ko. Medyo elevated kasi tayo dito. Siguro pag above sea level to, kung sa sea level na altitude, hindi ko matansya kung ilan. Ito parang hindi lang gumagalaw. Ito guys, itong time na to medyo kinakabahan ako. Nag 46 km per hour siya kasi sinasagad ko no. Tapos yung time niya, tignan nyo, naging 5 minutes. Nalaro akong kinakabahan dito, kaya inatras ko na yung throttle. Yung forward niya, inatras ko na, hinayaan ko lang. Tapos pataas yung minutes. So naging naging 8, 9 minutes. Yun, 10. Tapos hinayaan ko lang talaga dito kasi wala. Delikado guys. Comment kayo kung anong experience nyo sa range test no. Sa akin dito 6.8. Sagad na yun. So siguro guys, mga 1 year, 2 to 3 years from now, yung DJI maglalabas na yan ng battery na siguro 1 hour pataas, 2 hours pataas. Hindi malayo mangyari yun, sigurado ko, kasi walang ibang patutunguhan itong ito eh. Kundi pa-improvement ba. Posible naman mag-stagnant na lang. Ito pala gamit ko guys is Mini 4 Pro. So believe ako sa drone na to. Sobrang liit tapos sobrang powerful. Yun, 1.3 km. Tapos 9 minutes na lang. Patay.
Ayan, medyo kita-kita na yung ano, yung home point ko. Medyo kita-kita na siya. Maganda dyan guys. Tignan nyo mamaya. Tignan nyo, maganda yung view dyan. Medyo nakaharang lang yung green na icon eh. Nayaan ko lang. Tapos ito, mayroon 8 minutes na lang oh. 7 minutes. Ito, pag ganito, usually, pag nasa ano, hindi ako nagre-range test. Usually, pag ganito, pinapauwi ko na talaga eh. Ayan, 900. Medyo yung ito guys, sa time na to, yung utak ko nito nakakalculate na kung makakarating ba talaga kasi 7 minutes na lang oh. Kaya kahit hindi ako magaling sa math, napaisip ako ng ano dito eh. Yung calculation nito kung makauwi ba eh. Tingnan mo, 6 minutes, 800 meters. Kaya ba to? Yun. Yan, nakita na maganda view. Maganda yung view niya dyan guys oh. Kita mo yung sa ano yan, sa top right, medyo may construction dyan. Yan yung top of Cebu, under construction yan. Tignan nyo sa Facebook, i-search nyo. Top of Cebu, maganda dyan. Hindi pa binubuksan, renovate lang. Maganda dyan. Tapos ito yung ano, ito yung trabaho ko guys. Oh. Nasa Temple of Leia. Medyo maganda dito. Tourist spot to guys. Super laki na ng gastos dito sa temple na to. Hindi pa to tapos. Siguro 1 billion na siguro ang gastos dito sa temple na to. So, highly recommended talaga to sa mga tourist spot dito sa Cebu. Pag nasa, ang nakaganda pa dito sa spot na guys is nasa city lang siya. So, pag pupunta kayo na Cebu, madali lang itong puntahan. Siguro nasa city kayo, 20 minutes, 30 minutes, malayo 30 minutes, abot na kayo dito. Ayun, medyo nakikita na yung ano ko, yung home point oh. Medyo nasa dulo ako ng temple. Medyo nasa unahan konti. Ayun. Dito sa banda dito guys, kinakancel ko na yung auto return home kasi kinakabahan ako baka masagi siya eh. So minanual ko na lang para sure. Ayun. Tingnan niyo yung nalilito na ako dito guys kung ano yung i-control ko no. Kasi balik ko sana sa auto return, nalilito na ako. Yung napindot ko is yung ano, cross control. Bumalik siya guys, so binalik ko sa auto return kasi medyo nalilito. Tapos dala ka ba guys ba? First time kay ika nga. Ay hindi pala first time, second time kasi kahapon nag-range test din ako. Pero ito guys, promise hindi ko na uulitin to. Kasi nakakaba, tabla yung ano natin. Draw natin kung sakali. Oh, dito ako guys. So ako yung nakaputi no. Yan, dyan ako kasi yung paglipad dito sa kamay lang guys eh, kanina. Sa kamay lang. So yehey, nakaano na siya, naka-landing siya no. So dito sa part na to, umanap ako ng ano spot. Sinubukan ko kamayin, mag hand landing. Kaya lang yung ano niya, yung sensor niya umaangat. So guys, tignan nyo yung battery oh. Nasa 15% na lang, 5 minutes. So okay na okay talaga. Tignan nyo yung view ng ano oh. Hindi ko lang nakalimutan ko na yung view sa Temple of Leia eh. So guys, hanggang dyan na lang siguro. Okay na. So yun, nakuha ko na sa kamay ko yung drone kasi kanina hindi ko nilapag kasi mabasa. Guys, 14 minutes, 14%. Tapos yan. Ay, salamat. Nawala yung kaba ko guys. Okay? So hanggang dyan lang siguro. Maraming salamat sa panonood.